Praise God. Pwede ba natin bigyan pa ng malakas sa palakpak si Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung mas malakas sa palakpak, come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So magandang hapon po, J1 people. And again, I'm Pastor Danny and ako po ang naatasan na mag-share ngayon. Sa pong pribilehiyo na ako po ay maging instrument ni Lord. Alam niyo po, lahat ng mga nag-i-speak dito sa unahan, tumanay si Pastor, si Rev Buesa, o lahat ng mga pastors natin, si Lord po ang nag-a-assign niyan. Amen? At kami po ay instrument ni Lord ang nagsasalita po sa atin at ang nagme-message po sa atin, walang iba kundi si Lord. Amen? Because Jesus is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Yun hong salita na pinapakinggan natin dito, si Jesus po yun, because He is the Word. Amen? Hallelujah. Kaya kahit sino man po ang nagsasalita dito, may power dahil ang atin pong isineshare dito ay ang purong salita ng Diyos, and that is Jesus. Jesus is the Word. Jesus is the life. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, buhay na buhay ba tayo? Amen. Sino po dito yung nilalamig ngayong hapon? Amen. Nilalamig tayo, no? Grabe, kahapon, lumabas lang ako ng 1 minute. Talagang parang naninigas na yung kamay ko. Talagang malamig. Pero may gloves naman. Pwede tayo mag-gloves. So bago po ako magpatuloy, I'm just going to share a really short message today. Alam ko meron tayong graduation. Ano nga po? May graduation tayo. At ang dami pong mga kaganapan. So I want to make it concise but substantial. Praise God. So ang atin pong topic, ang series natin ngayon is about worship. Sabihin nga natin, worship. Yan. Ang topic nga po natin is apostolic worship. Pero bago yon, atin munang i-recite ang ating theme verse, Luke 4:18-19. If you're ready, let's go. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For Jesus is our God. He is the Anointed One. Amen. At i-recite po natin ang JA1 culture. 1, 2, 3, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone. I appreciate everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon pong hapong ito, I would like to share about worship. And una, I would like to appreciate yung ating worship team. Amen. Na-appreciate nyo ba yung worship team natin? Amen. Every time that we worship, talagang I can feel the power of God. Alam nyo po, minsan lang kasi ako makapunta dun sa likod at mag-enjoy ng worship kasi lagi naman akong nandito. But I really felt that in our church, we have like a worshipful church. We have a church na may talagang power yung ating worship. And ang ating pong worship team ay talaga pong nakakatuwa dahil lahat sila ay mga dedicated. Amen? Hindi naman ho para ipagyabang o para ipagmalaki, but ang kanila pong, ang mga worship team po natin, puro mga sir. Amen? Mga servant ni Lord. Amen? Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord? So, palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating worship team. Thank you so much. And lahat po yan, mga dedicated, and they are all soul winners. They disciple people, and at talagang mga pusong laging handa maglingkod sa Panginoon. Praise God. At lahat po ng mga ministries natin, we are all alive, and we are all doing our best para sa Panginoon. Amen? Kaya makikita nyo, lumalago yung ating church. Amen? Nakakatawa kasi dati dito lang tayo sa gitna. Ngayon, marami na doon, meron na rin dito. Amen? At talagang lalago yung ating church because the power of God is here.
God is alive in our church. Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, our God is alive in our church. Amen? So buhay si Lord. Kaya po tayo ay lalago, kaya tayo ay marami pang tao po ang mapapagpala. Amen. Sino po yung nandito nung last concert natin? Amen. Sino po yung na-bless? Sino po yung na-bless sa mga testimony? Amen. Napakaganda. Sabi ko nga, kahit ako na-bless, muntik na akong tumanggap uli kay Lord eh. Talagang matindi at alam ko nagagamitin yon sa maraming kabataan, maraming tao. And we would like to appreciate Brother Kurt, Sister Kyle, thank you so much. Isa kayong blessing, hindi lamang sa JA1, kundi sa marami pang tao. At i-spread natin yung word na yun. Pati si, praise God, pwede ba nating palakpakan si Lord? Ganon din si Sister Micah, no? Napakatindi. Ang lupit. Nakita na sa tabing ilog. Tignan nyo? Ganon katindi si Lord. Kahit na nandun ka na sa pinaka-bottom, pinaka-sukdulang ibaba na ng buhay mo, walang makapipigil kay Lord para abutin ka. Amen? Actually, kaya tayo naririto ngayon dahil God never let us go. Amen? Laging nandiyan si Lord. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Amen? Hallelujah. Yan, nandito si Ate Mel, nandito pa rin yung ating talagang mga OGs dahil si Lord ay mapagpapala, laging mabiyaya sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, as we learn God's Word, as we have our Sunday service here, isa lang naman talaga ang goal natin, na tayong lahat ay maging matatag. Alam niyo po, iron sharpens iron. Amen? Tayo pong lahat, bawat isa sa atin, hindi ho tayo nagbobolahan dito. Amen? Pero we sharpen each other. Kaya sabihin mo, sa katabi mo, pag hindi kita nakita next week, papalo up kita. Ayan. Kapag po tayo ay merong heart na we are brothers and sisters keepers, hindi tayo papayag na may mga kasama tayo sa church na hindi makakapasok ng langit. Amen? Because that's our goal. Kaya tayo nandito. Because si Lord mismo gusto niya tayo makasama. Kaya ngayong hapong ito, mag-aaral tayo tungkol sa worship and about apostolic worship. But I would like to share 3 things ngayong hapong ito. Napakasimple lang. Pero this is a truth sa Bible. Ang pinag-uusapan natin lagi dito is yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung ano yung totoo, kung ano yung nasa salita ng Diyos, yun ang a-absorbin natin. Amen? If it is from the Word of God, that's for me and that's for you. If it's not in the Word of God, hindi para sa atin yun. Amen? Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Thank you, Jesus. Hallelujah. So, ang topic po natin ngayon is the 3 truths about worship. 3 katotohanan about worship. At ang ating pong text ay sa John 4:24. Nakalagay po dito sa New King James Version, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So tayo pong lahat ay tumigit as we pray. Lord, we thank you for this day. We thank you for your word. We thank you for your presence is here. Salamat po sa mga kapatid namin na nandito at sa mga nanonood online, Lord. We pray that you would bless each and every one. Maging bukas po ang puso namin sa iyong mga salita. At hayaan mo, Lord, na magkaroon kami, Panginoon, ng isang puso, Lord, na katulad ng isang matabang lupa, Lord, na lahat ng mga salita mong maitatanim, ito'y lalago, O God. At magkakaroon ng bunga, Lord, 100-fold, Lord. We thank you, we honor you, and we just declare your goodness. We declare, Lord, your victory upon this place. In Jesus' name, everybody say, Amen. Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak kay Lord. Amen. Thank you, Jesus. So, ang atin pong number 1 na truth about worship, relationship comes first before worship. Amen. So, ano nga ba yung worship? Bakit ba tayo nagwo-worship kay Lord? Bakit ba na-invento yung worship? Unang-una po, ang Lord ay nung nilikha niya ang buong mundo, napakaganda ng ginawa niya, ang kalawakan, ang stars, ang moon.
And lahat po ng yon ginawa niya because He wants to share all His creation, lahat ng beauty ng kanyang creation. Kaya nga sabi sa Genesis, ang ganda. Nung natapos niyang gawin ang lahat, ang sabi ng Lord, it is good. And He wants to share that sa atin. Because gusto ng Lord makita natin yung kagandahan ng kanyang ginagawa. So, ang isa pong tao na pwede lang mag-worship kay Lord is yung mayroong relationship sa Kanya. Amen? So, I want us to check ourselves ngayon because if you want to be like a true worshiper of God, ito yung prerequisite. Amen? Kasi minsan nandito ka dahil masaya yung tugtugan, ang ganda ng music, masaya. You like the music, you like the singing, pero baka hindi mo talaga kilala kung sino yung kinakantahan natin. So, alam kong wala dito yon, pero kung nagkataong meron, we need to search ourselves today. Because we cannot have a genuine worship if we don't have a genuine relationship with God. So relationship comes first before worship. Amen. Sino po dito ang gustong-gusto niya lagi mag-worship kay Lord? Amen. Hallelujah. Na kapag siya ay umaawit kay Lord, pag siya ay nag-worship kay Lord, damdaman niya yung presence ni Lord. Amen. Kung ganun tayo, pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. So sabi po sa Colossians 1:21 to 22 sa NLT version, this includes you who were once far from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions. Yet now He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body. As a result, He has brought you into His own presence, and you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. So dati pala tayo yung mga kaaway ng Diyos. Amen. Galit-galit pala. Pero alam niyo po, nakakatuwa, iniligtas tayo at minahal tayo ni Lord nung tayo mga makasalanan. Hindi ka minahal ni Lord dahil naging mabait ka. Habang nung ikaw ay kaaway niya, habang nung tayo ay makasalanan, doon ka niligtas ni Lord. Doon nag-decide si Lord na kailangan iligtas ko itong aking mga creation na ito, ang tao. Meron siyang heart sa atin. Amen? Iniligtas tayo ni Lord. And ito yung damdamin ng isang taong ni-redeem. Yung alam mo na you are not worthy. Amen? That you are, hindi man tayo karapat-dapat na tumanggap ng pag-ibig ni Lord. Sino po dito ang alam niya na hindi siya karapat-dapat? Pero pinili ni Lord na mahalin ka. Pinili ni Lord na iligtas ka. Namatay si Jesus. Itong Christmas ay isang paalala sa atin na ginawa ni Lord na siya ay nag-reach out for us to be saved. Siya ay nagkatawang tao dahil gusto niyang iligtas ang tao. Lumakad siya dito sa lupa para ipakita na nire-reach out tayo ng Diyos. Na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Amen? So, ang isa pong tao that he has this revelation on how God saved him and how God loved him, ito po yung tao na talagang mag-worship. Amen? Hallelujah. I don't know about you, pero kung ako ay nakakulong at ako ay wala nang magawa, pero may isang taong nag-save sa akin, inilabas ako sa kulungan, o ako ay mamamatay na, pero iniligtas ako ng isang tao, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Tayo po, wala na tayong pag-asa. We are enemies of God, but God fight for us. He fought for us, He died for us, at para tayo magkaroon ng totoong worship, kailangan revealed sa puso natin kung gaano tayong iniligtas ng Panginoon. Amen? Kaya po yung mga angels, they can sing hallelujah. Pagpasok ni Lord, pag upo niya sa trono, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pero alam niyo ba, iba ang dating ng kanta mo kay Lord. Because you are singing, that's the song of a redeemed.
Dahil kumakanta ka because revealed sa puso mo na ikaw ay iniligtas ni Lord. Amen? Kapag ikaw ay nag-worship kay Lord, napakatindi yun. Yun ay napakabango sa iyo kay Lord because you are singing as a redeemed. Niligtas ka. Alam niyo, hindi tayo ginawa ni Lord na robot. Na kapag sinabi ni Lord, kanta, kakanta ka. O kaya pag sinabi mo ito, gagawin ito. Pero meron tayong free will. Sabihin nga natin, free will. Amen. Hindi tayo ginawa ni Lord na robot. So magdidesisyon ka, nasa sayo. Magdidesisyon ka if you decide to respond to His love. Amen? Pero ginawa na po ni Lord yung lahat ng dapat niyang gawin. And salvation is a gift. We just need to receive it. At kapag reveal sa atin kung gaano tayong kamahal ni Lord, hindi po pwedeng hindi mag-respond yung heart natin. Kung alam mo na minahal ka ni Lord, kung alam mo na niligtas ka ni Lord, yung pong taong may malalim na revelation kung gaano siyang iniligtas at minahal ni Lord, yun po yung taong mas malalim yung kanyang pag-worship. Amen? Kaya yun po yung kailangan natin i-develop in our hearts. Kailangan i-internalize po natin kung gaano tayong minahal ni Lord. And if we have that relationship with God, doon po magsisimula yung worship. Ang worship po ay hindi dahil in-express mo yung pagkanta mo, that is worship. Actually, nagsimula yung worship nung nalaman mo sa heart mo at tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Yung response mo sa love niya, kaya mo ine-express yung pagkanta mo. Amen? It will just come out of your heart. Because out of the abundance of your heart, the mouth speak. Amen? Dahil napuno ka ng pag-ibig ni Lord, walang ibang mangyayari. Magre-resulta yon for a worship. For worship. Kasi malalim yung pagkakatanim, yung matindi yung dating sa'yo ng pag-ibig ni Lord. Amen? Sino po dito nung bago siya naging Christian ay talagang matindi yung kanyang mga nakaraan. Yung talagang parang tingin niya hindi na siya mapapatawad ni Lord. Alam niyo yung mga taong yun mas matindi mag-worship yun. Kasi noon, nung kabataan ko, may mga pastor akong narinig. Yung isang pastor, binago ako ni Lord. Ako dating, ano daw siya, ang dami na daw niyang napatay, ganyan. Mga talagang killer, gano'n. Pero binago siya ni Lord. Yung iba naman, dati daw siya mga magnanakaw, ganyan. Yung isang pastor, nung bata pa lang siya, mabait na siya. So parang hindi niya matindihan yung sabi niya, alam niyo po, nung ako hindi pa Kristiyano, ako'y nagsisinungaling. Ganun lang yung kasalanan niya. Nagsisinungaling lang siya. So, pero alam niyo po, ang kasalanan, malaki o maliit, that is sin. Amen? And yung sin ay sinulusyonan na ni Lord yan through Jesus. At dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ngayon ng way para tayo ay makalapit sa Ama to receive His love, to receive His grace, to receive salvation. Amen. So ngayon, kahit na po malaki, maliit, kokonti, sinasadya o hindi, that is sin. And because we know Jesus, nilagay na ni Lord yung kanyang holiness sa atin. Ang tingin na ng Father sa atin, we are holy because of Jesus. And because of that relationship, because of what God has done in our lives, yun ang nagko-compel sa atin. I don't know about you, pero dahil sa kabutihan ni Lord sa buhay ko, at naranasan ko yung kanyang dakilang pag-ibig, yung kaligtasan, yung kapayapaan ni Lord, hindi po ako magsasawa na magpuri sa Panginoon. Amen? Sino po dito ang hindi magsasawa magpuri kay Lord dahil siya'y karapat-dapat at dahil siya'y mabuti? Pumalakpak na malakas kay Lord. Hallelujah! Kaya po yung mga tao na kapag nag-worship tayo ay talagang tumataas yung kamay, talagang hindi ko naman sinasabi na pag hindi ka tumataas ang kamay, hindi ka na nag-worship. Pero hindi mo mapigilan eh. Amen? Hindi mo mapigilang sumayaw, hindi mo mapigilang kumanta. Kasi punong-puno ng pag-ibig ni Lord yung heart mo eh.
Punong-puno ng kabutihan ni Lord yung heart mo. Kaya lalabas lang yun. It will be just natural. Alam niyo po, meron akong mga church na nilid ng worship. Minsan hindi ko pa sinasabing tumaas ang kamay, taas na agad ang kamay. Grabe, sabi ko parang mas matindi pa mag-worship tong mga to sa akin. So, ganun po yung worship eh. Natural siyang lalabas sa ating buhay. Kung punong-puno ng pag-ibig, kung revealed sa ating buhay, kung revealed sa ating puso, kung gaano tayong kamahal ni Lord. Amen? Amen? Hallelujah. And number 2, true worship requires sacrifice. Ayan. True worship requires sacrifice. Sabi sa 1 Chronicles 21:24, New NLT version, but King David replied to Araunah, "No, I insist on buying it for the full price. I will not take what is yours and give it to the Lord. I will not present burnt offerings that have cost me nothing." Ito pong kwentong ito is nung time na binibuild nila yung temple. And ginagather na ni David lahat ng mga materials para i-build yung tower, yung temple. At merong isang lalaki, syempre hari siya eh. Sabi niya, King David, sa'yo na itong mga materials na to. Kahit wag mo nang bayaran, libre ko na sa'yo yan. Kumbaga dumating si Mayor, Mayor, sa'yo na itong baka ko. O tsaka itong mga kahoy, yung lahat. Libre na yan. Mayor ka eh. Ano sabi ni David? No. I will pay for it for the full price because I don't want to offer to the Lord. I don't want, sabi dito, I will not present burnt offerings that have cost me nothing. Ganun pala ang tunay na worship. Mapapansin mo at mapapatunayan mo nagwo-worship ka na kung nararamdaman mo na yung cost. Kung nararamdaman mo na merong sakripisyo. Amen? Kapag meron ng, alam nyo, pagka ikaw ay nag-sacrifice, katulad po nito, nung Old Testament, once na pumasok ka at sumamba ka sa kay Lord, lagi ka may dala. Amen? Hindi pwedeng mag-worship ka nang wala kang iaalay. At pag nag-alay ka, laging ang inaalay kay Lord yung maganda. At may cost, may presyo. Sabi din po sa Matthew 2:11 NLT, they entered the house and saw a child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Grabe, gold. Gano'n bang kamahal ang gold ngayon? Doon nagpunta po yung three wise men, nung dinalo nila si Jesus, hindi sila nagpunta kay Jesus ng empty-handed. If you want to worship God, you need to offer something. You need to sacrifice something. So if we worship God, makikita mo 'yon in your life sa iyong pagsaserve kay Lord. Paano ba nating maibibigay? Ano ba ang kaya nating ibigay kay Lord? Ano ba yung bagay na parang pag ibinigay natin kay Lord may dating sa atin, may sakit, merong sakripisyo. Ano yung mga 'yon? Yung ating time. Amen? Everybody is so busy. Pero binibigay mo yung time mo kay Lord. That is worship. Sinasacrifice mo. You serve God. Ano pa yung mga bagay na medyo may dating sa atin? Yung ating resources, we give to the Lord. Yung ating offering, yung ating tithes. Masakit po yun. Amen? Talagang, Lord, kailangan ko niya, pero ibinibigay mo kay Lord because that is worship. May cost sa'yo. Pagka ang ginawa mo kay Lord ay parang wala lang, ay okay lang naman, ang dami ko naman ganyan.
Dami ko naman pera, milyon-milyon. Bigyan mo na lang konti yan, mga thousands. So, walang dating, di ba? Hindi mo pa mararamdaman doon. Hindi pa yun yung level of worship. Yung level ng worship, yung medyo nasasaktan ka na. Amen? Yung tipong sa halip na ikaw ay nasa bahay, sarap na lang matulog, no? Manood ng TV, mamasyal, pero nagsuserve ka kay Lord. You trade your comfort para mag-serve kay Lord. That is worship. Kapag meron ka ng ibinibigay, kapag meron ng sinasakripisyo, pag sinasakripisyo mo na yung Isaac mo, that is worship. Yung mahalaga sa'yo. Yung pagbinigay mo, aray. Aray ko, Lord. Pero ibibigay ko yan because I want to worship God. That it means ito man ay pera, ito man ay resources, ito man ay time, lahat ng mga binibigay mo kay Lord na masakit sa'yo. That is your worship to God. Amen? So, ganun po si David. Hindi siya pumayag. Pwede namang libre na. Nakuha ko to kay barangay captain. Binigay niya sa akin. Pwede ko nang ialay kay Lord John, libre, pero hindi siya pumayag. Sabi niya, bibiling ko yan, babayaran ko yan ng full price. Yung masakit, yung may dating sa akin. Because I want to offer, I will not present burnt offerings that have cost me nothing. Sa Matthew 2 verse 11, sabi din dito sa NLT, they entered, nabasa na pala natin yan. Sa Romans 1:21, Romans 12, 1-2, sabi dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano pa? Paano pa nating makikita yung sakripisyo natin sa Panginoon? If we are not conforming. Sabi dito, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And then ano ang sinunod agad doon? Do not conform to the pattern of this world. So kapag ikaw ay hindi nagko-conform sa pattern of this world, hindi ka nakikisabay sa uso ng mundo, sa mga pinapauso ng world o ng kamunduhan, that is worship. If you are not conforming, hindi ka nakikisang-ayon sa mga bagay na hindi matutuwa si Lord. Amen? Paano ba natin i-gauge kung ang isang bagay ay nakakatuwa kay Lord? Meron akong isang laging quotation. WWJD. What would Jesus do? Kung sa tingin mo gagawin ni Lord yung isang bagay na yon ni Jesus, magandang bagay yan. Amen? But we will not do something na hindi makakatuwa kay Lord. Amen? Kapag meron kang mahal, lalo na sa mga mag-asawa o kaya sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, pag mahal mo isang tao, ayaw mo siyang nasasaktan. Amen? Amen? Sino dito yung may mahal ka tapos gusto mo lagi siyang saktan? Amen? Pagka ganun yung nagmamahal, ay baka wala nang magmahal sa'yo. Kasi pag ang tunay na nagmamahal, ayaw mo nasasaktan yung minamahal mo. Ganun din tayo kay Lord, mga kapatid. Love na love tayo ni Lord. Lagi tayong pinagpapasensyahan ni Lord. At kung naunawaan natin yon, we will have that heart and desire na ayaw din natin saktan yung puso ni Lord. Amen? Because we love Him. Because we know na matindi yung ginawa ni Lord para tayo ay Kanyang sagipin. So, ano yung sakripisyo na yon? Yung we are set apart for God. Yung kung ano yung ginagawa ng mundo, taliwas ka.
Ayaw ko niyan. If it's not in the Word of God, hindi yan para sa akin. But if it's in the Word of God, gagawin ko yan. Gusto ko yan. Kung ganun ang ating heart, meron tayo worshipful heart sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Lord? Hallelujah! If it's from His Word, if it's God's Word, it's for me. If it's not from His Word, if it's not from God's Word, it's not for me. Ganun po ang ating maging batayan kung tayo, para hindi tayo mag-conform sa pattern of this world. At ano ang makukuha natin doon? Ang sabi dito, if we are not conforming to the pattern of this world, magkakaroon tayo ng transformed mind. Amen? I-renew lagi ni Lord. So lagi nating ihingi kay Lord yung renewal ng ating mind. Na hindi nagkakaroon ng maraming clouds ang utak natin, kundi directly tayong nag-guide ni Lord, directly tayong alam niyo po, ang isang tupa, alam niya ang boses ng kanyang pastol. Amen? So, dapat nandun tayo sa isang sitwasyon o isang place ng buhay natin na alam natin yung tinig ni Lord. Because the Bible says, the sheep knows my voice and they follow me. Hindi lang niya alam, pero sumusunod siya. Ganun tayo kay Lord. Amen? Alam natin kung ano yung tinig ni Lord. Alam natin sa heart natin na si Lord ang nagsasabi nito. At hindi lang natin ina-acknowledge na alam natin, but we follow. Amen? Sinusunod natin. Because we know na kung ano yung gustong gawin ni Lord, kung saan tayo dinidirect ni Lord, laging yun yung makabubuti sa atin. Amen? Sino po dito ang naniniwala na maganda ang plano ni Lord sa kanyang buhay? Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Lord? It doesn't matter kung bata ka, matanda ka, o medyo bata, o medyo young, may plano si Lord sa iyo. Merong taong mabe-bless sa iyo. Merong taong si Lord ay dadalhin sa iyo para sila ay mabless, para sila ay maligtas, para sila ay magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. God can use us. Amen? So, yun po ang true worship. It requires sacrifice. So, minsan kailangan mong i-trade ang comfort mo because you know na yung ginagawa mo kay Lord para sa Kanya yun. Amen? So, wag po tayong tumigil sa paglilingkod kay Lord. It's one thing na tayo maligtas, pero lahat ng ginagawa natin, accounted yan ni Lord. Pagdating dun sa langit, kung hindi tayo nag-serve kay Lord, ay baka nandun ka lang na wala kang sariling bahay, makikitira ka lang, gano'n. Pero kapag marami kang ginawa para sa Lord, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Kaya pagdating sa langit, iba-iba tayo ng status. May iba na baka bungalow lang yun sa'yo. Kaya may iba naman mansyon kasi antindi naman ng mga ginawa niya. Pero lahat tayo ligtas. Amen? Pero yung mga pagsaserve natin kay Lord, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Darating yung time, makikita mo yung mansion mo. Aba, ganda pala nung aking mansion. Di ko akalain, ang laki na pala nito. Pwede ka nang mag-host ng isang malaking dinner. Ayan. Kasi ginawa mo yun para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Lahat ng mga handang mag-serve kay Lord, kung malakpak na malakas kay Jesus. Hallelujah. So, last but not the least, when true worship takes place, there's transformation. Hindi pala, no? Kapag totoo ka palang nag-worship kay Lord, tinaas mo yung kamay mo, naramdaman mo yung presence ni Lord, ay may nakalimutan pala ako. Hindi ko nabati ito. Amen. Pwede ba nating i-welcome si Mary Jane Barlan? Nasaan siya? Mary Jane. Okay. Praise God. Welcome to JA1. Yeah. Sorry, nakalimutan ko. Praise God. Thank you for being here. At you're welcome here sa JA1 family. At nandito din si Aliyah Castro. Nasa si Aliyah. Palakpakan natin si Lord sa kanyang buhay. Ayon. Okay, nasa mga kids. So praise God. Welcome, Sister Aliyah. So when true worship takes place, there's transformation. May nababago pala. Pag totoo ka palang nagwo-worship kay Lord, makikita mo, nababago, may nangyayaring bago.
Sabi dito sa Luke 19, verse 8 sa NLT, "Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor." Lord, sabi niya, Lord, ibibigay ko kalahati ng kayamanan ko sa mga mahirap. And if I have cheated people on their taxes, yan, tax collector po I will give them back 4 times as much. Grabe, 4 times. Alam niyo po, nung sinabi ni Zacchaeus itong message na to, that was the time when Jesus visited him sa kanyang bahay. At sa kanyang fellowship kay Jesus, dahil nandun si Lord, nabago po yung heart niya. Ganun pala yun. Kapag pala genuine yung ating worship, mababago. Yung kalahati ng kayamanan mo, yung pamimigay mo na. Hindi ko naman sinasabing gawin niyo yun. Pero si Zacchaeus kasi, tax collector siya. Ganun ang ginagawa niya. At sabi niya, kung meron siyang nadayang tao, ibabalik niya 4 times. Ibig sabihin, kapag once na nag-worship ka kay Lord, natatransform yung heart mo. Kung dati, magagalitin ka, ngayon, konti na lang. Ayan, di ba? Hanggang sa nag-worship ka ulit, konting-konti na lang yung galit mo. Hanggang sa nag-worship ka ulit, hindi ka na magagalitin. Tampuhin ka na lang. Pero as you grow in your worship sa Panginoon, binabago ni Lord yung heart mo. Amen? Yan yung magiging yan yung magiging indication that you're worshiping God. Dahil nababago. Nakikita mo, Lord, tinan mo nga naman noon, ganito ako. Parang lagi na lang akong malungkutin, lagi na lang negative. Ayan. Pagka may sinabing maganda, ay hindi, ganito. Ayan. Laging negative ang iniisip. Pero ngayon, lagi ka ng positive. Lagi ka ng may hope. Dati, lagi na lang pangit yung sinasabi mo tungkol sa ibang tao. Ngayon, lagi ka na lang, alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaganda ng ginagawa mo. Nababago na. Hindi ka na, nabawasan na yung iyong pagiging marites. Yan. Konti na lang. Kaya mag-worship ka pa na mag-worship. Amen? Para talagang mawala na yon. Amen? Ang laging bukang bibig mo, alam mo, napakabuti talaga ni Lord. Ganito yung nangyari sa akin. Walang-wala talaga akong pera nun, pero bigla na lang may dumating, may nag-e-transfer. Ganon. Yan ang mga kinukwento mo. Hindi yung, alam mo yung si sister? Sa intro pa lang, talagang alam mo na. Pagka ganon, ang mga kinukwento sa'yo, sabi mo, halika, mag-worship tayo. Mag-worship tayo kay Lord para mabago yung heart natin. Amen? Kasi once na ikaw, na-meet mo si Jesus, hindi pwedeng hindi mabago yung heart mo. Katulad ni Zacchaeus. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Imposible na tunay kang nag-worship kay Lord at walang nangyari sa iyo. Imposible po yun. Because God's anointing, God's power will change you. Kung nag-worship ka, umiiyak ka, Lord, thank you sa kaligtasan mo. Nagkaroon ka ng matinding encounter kay Lord. Ang magiging indication talaga nun na bago agad ang heart mo. Kahit yung mga psalms, ang sinasabi ng psalmist, bakit yung mga masasamang tao, sila yung yumayaman. Pero at the end, na-realize niya, para lang silang grass na biglang mawawala. Doon niya na-appreciate ng psalmist na ang tunay na yaman natin is yung kasama natin si Lord at meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas si Lord, ng malakas sa palakpak? Hallelujah! Dahil wala naman pong bagay sa mundong ito mananatili. Pero yung relationship natin kay Lord, hanggang sa walang hanggan. Amen? Pag nawala tayo sa mundong ito, ang mag-asawa, till death do us part. Amen? Pagka nawala na yung isa, wala na. Tapos na yung relationship niyo. Pero kay Lord,
buhay ka man hanggang sa dulo, hanggang mawala ka sa mundong ito, may relasyon ka pa rin kay Lord. Hindi mawawala. Kasi siya yung Diyos na nagmahal sa iyo. At hindi mawawala ang pag-ibig ni Lord sa atin. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Lord sa atin. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Jesus? Hallelujah. I don't know about you, but yun yung iti-treasure natin sa buhay natin. Amen? Ang pinaka-importanting relationship na meron tayo is yung relationship natin kay Lord. Kasi kapag buhay yung relationship natin kay Lord, yung worship natin kay Lord, how we treat others will also be in line sa kung ano yung ginagawa ni Lord. So, ang pagiging worshiper ay sa buhay. Amen? Sabi ko lagi sa worship team, ang tunay na cost ng ating paglilingkod, hindi naman talaga yung, although kasama yon na kailangan marunong ka kumanta, marunong kang maggitara, marunong kang tumugtog. Pero ang tunay na worship doon is you, every day, na you choose to worship God. Every day na you want your life to be set apart for God, doon po talaga yung totoong service doon. Yung hindi mo hayaan na mawalay ka sa presence ni Lord. Every day of your life, you choose to walk humbly with your God. You choose to walk righteously sa Panginoon. Yun po yung tunay na worship. Kaya pag nag-worship tayo dito, tumugtog ka dito, talagang bumababa yung presence ni Lord. Because yung heart natin, yung buhay natin, hindi lang yung kanta natin, yung buong buhay natin, kumakanta kay Lord, nag-worship kay Lord. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Jesus? I want to invite the worship team. Bago ko po i-share yung ating conclusion here, meron pang isang verse dito sa Exodus 34:29 NLT. When Moses came down Mount Sinai carrying the 2 stone tablets inscribed with the terms of the covenant, he wasn't aware that his face had become radiant because he had spoken to the Lord. Mga kapatid, kapag nag-worship ka pala kay Lord, magliliwanag ka. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya yung po mga taong lagi nag-worship kay Jesus, makikita mo, laging nakangiti yan, masaya yan. Tingnan mo nga ang katabi mo kung nakangiti. Ayan, mga worshipers yan. Amen? Hallelujah. Bakit po? Kasi kapag tayo nagkaroon ng encounter kay Lord, kapag si Lord ay kumikilo sa ating buhay, every time that we worship God and His presence filled us, there will be transformation. Yung pong buhay natin na malungkot, yung buhay natin na walang peace, nagkakaroon ng peace. Amen? Kay Lord mo lang makikita yung peace na yon. Hindi mo makikita yung peace na yon sa relationship. Maraming tao hahanapin yon sa relationship, sa pera, sa drugs, sa hobbies. Pwede kang maging masaya for a while, but at the end of the day, wala pa rin. Kasi si Lord lang po makapagbibigay nun. Amen? And when you worship God, pinupuno ni Lord yung heart mo ng joy. Amen? Pinupuno ni Lord ng heart mo ng peace. Kaya kahit matindi yung pinagdadaanan mo, nakakaya mo pang umiti. Because there's still joy in chaos sa buhay mo. Dahil po yung joy, it doesn't matter kung anong sitwasyon mo. Pag may joy ka ni Lord, magiging masaya ka pa rin. Because at the end of the day, alam mo, malalampasan mo lahat ng bagay dahil sa biyaya ni Lord sa iyong buhay. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? In conclusion, Revelation 2:4, sabi dito sa New King James Version, "Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love." Alam niyo po, lagi nating maging reminder, i-check natin yung temperature ng heart natin.
Ano na ba yung init ng puso natin kay Lord? Kamusta na ba? Naglalagablab ba yung puso natin? Kasi ang gusto ni Lord, makita niya yung first love mo. Amen? Kung gaano kang katinding kainit noon, lagi nating i-maintain yun at lampasan pa natin. Amen? Tingnan natin, Lord, gaano bang kainit ang puso mo? And I challenge you, kung ngayon parang kailangan mo pa ng konting init, siguro doon talagang matindi yung init mo, pero ngayon parang kailangan mo ng konting fire in your heart. I challenge you today. I can feel the presence of God in this place, and I know that isang patak lang ng anointing ni Lord sa buhay mo, God can set you on fire. Amen? Kayang pag-alabin ni Lord yung heart mo, that you can have that first love. It doesn't matter. Alam niyo po, walang bagay sa mundo ang makapagbibigay nung hinahanap ng puso natin. Hindi pera, hindi yaman, hindi pagkain. Sabi nga ng pinakamatalinong tao, si Solomon, natikman na niya lahat na matitinding bagay sa mundo. Napakayaman niya. Pero ano sabi niya, yung takot pa rin kay Lord, ang pinaka-importante. Yung pagsunod mo sa Panginoon, yung relationship mo kay Lord. Amen? So I challenge you today, kung nais mo pag-alabin ni Lord ang heart mo, I challenge you, tumayo ka ngayon at lumapit ka kay Lord. Sabi mo, Lord, I want you to set my heart on fire, oh God. Ayoko, Lord, na ako ay iindap-indap. Ayoko, Lord, na ako ay hindi mainit sa iyo. Kung ganun ang heart mo ngayon, sabihin mo kay Lord, Lord, I want to have that first love. Because I know that I was saved, I was loved by you, oh God. Kung alam mo yun, as we sing this song, take it a prayer of your heart. Hallelujah. I've been through lots, my whole existence was full of doubts. Voices condemn my past that's been haunting me, dragging me down. I've been fighting in the wilderness, long been lost. All dreams had fallen, and I heard your voice saying, I have won. Come on, let's lift our hands to the Lord and say, Jesus, Jesus, you are forever my Savior. Oh, you have given me new hope. You saved me, you have rescued me. Surrender it all, for your grace has found me now. I've been through lots, come on, say, I've been through lots. Our thought existence was full of doubt. Voices condemning my past that's been haunting me and dragging me down. I've been, hallelujah, fighting in the wilderness of long and long. All dreams had fallen, and I heard a voice saying, I have won the victory for you. Come on, shout it out and say, Jesus, Jesus, you are forever my Savior.
allow God to let our hearts, to give our hearts that fire. Patuloy nating i-activate yung heart natin. I know, kung tayo man ay nandun pa rin sa state na tayo ay nag-aapoy kay Lord, that's good. We just need Him to continuously fill us, continuously set our hearts on fire. And when we realize how deep is His love towards us, that will propel us to worship Him. Amen? Kung alam mo, iniligtas ka ni Lord, kung alam mong sinave ka ni Lord, ni-rescue ka ni Lord, I know in your heart that you will worship Him, that you will have a heart that's on fire for Him. Amen? Hallelujah. As we sing this song one more time, come on, say, Jesus, you have fought for me. Say, save me, heal me, free me. Jesus, you have fought for me. Save me, heal me, oh Lord. Yeah. Oh, Jesus, you have fought for me. Save me, heal me, free me. Jesus, you have fought for me. Yes, Lord. And free. For your grace has found me. Come on, say, Jesus, you are forever my Savior. Oh, you have given me you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You have rescued me, Jesus. Love breaks the walls that surround. Lord, surrender, Lord. For your grace has found me now. Oh, for your grace has found me now. Hallelujah. Come on, say, grace has found me now. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Lord? Come on. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Let's come back to our first love. And it's all about Jesus. Hallelujah. Hallelujah. If you want that fire from the Lord, come on, itaas mo yung kamay sa Panginoon and I will pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love. Lord, marami pong salamat. You revealed unto us, Lord, kung gaano katindi yung ginawa mo, Lord. Kung gaano katindi yung pagmamahal mo sa amin. Sa lahat mga nagtaas ng kanilang kamay, Lord. And Lord, they want that fire from you, God. They want to have that first love, Lord. Yung init na yun, Lord. Kung, Lord, yung temperature ng heart namin, oh God, hindi ganun kainit, Lord. I just pray, Lord, painitin mo ngayon, Lord Jesus. Lord, let the fire of your Holy Spirit flow right now in the mighty name of Jesus. Lord, ngayong oras na ito, I just declare, Lord, flow. Let your Holy Spirit flow. Let your fire flow, God. Lord, that in every time that we worship you, Lord, there will be transformation in our hearts, Lord Jesus. Lord, that every time we worship you, Lord, nag-iiba na yung puso namin. Ang gusto na namin, Lord, is to share your word. Na hindi namin, Lord, hindi namin sasarilinin yung salvation from you, but we will share it. We will share it, oh God, because we know that we have a divine destiny from you, Jesus. Hallelujah. Come on, right now, receive God's fire in your heart right now in the mighty name of Jesus. Kung ikaw ay nangihina, kung ikaw ay nalalamig ngayon, receive the fire. Receive the fire of God in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Come on, one more time, say, Jesus, Jesus, you are forever my Savior. Oh, you have given me. Yes, Lord, patuloy mong patuloyin, Panginoon. Hallelujah.
Woo! I want to hear all the people of God. Come on. Dalawang kamay. Say. Jesus, you are forever. Just fill this place, Lord Jesus. Just fill our hearts, Lord Jesus. Come on, yung mas mataas. Come on. Woo! Lord, puspusin mo ang bawat isa. Lahat na nagdi-desire for your fire, Lord. Come on, just fill each and every soul, God, in this place. Hallelujah. Walls that surround me. Now I surrender it all. For your grace has. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let your presence, Lord, continue to fill this place, Lord Jesus. At sa lahat na nagtaas ng kamay, Lord, lahat na nag-desire, God, ng fire mo, Lord, Lord, for them, Lord, to have a new heart, have a heart that is, Lord, katulad ng kanilang first love ay nandoon, Lord, i-revive mo ngayon, God. And I pray, Lord, let your healing flow. Lord, sa lahat naman nagdi-desire ng iyong fire ngayon, kung meron kang sakit karamdaman, I just declare healing to flow upon your body in Jesus' mighty name. Ano man yung bukol na yon, mawawala yon in Jesus' name. Because you're worshiping God. And if you are in God's presence, there's healing. Kung ikaw yung nawawala ng joy, I declare joy to fill you right now in the mighty name of Jesus. I declare yung pangangailangan mo. Magkano man yon? Tuition yon, meron kang kailangan bayaran. As you come to the Lord, as you worship Him, God is giving you, God is actually blessing you right now. Binebless ka ni Lord. Parating na yon, yung blessing na yon, yung inihintay mo, parating na yon. As you worship God, as you worship the Lord, as you trust God, God will supply all those needs in the mighty name of Jesus. Kung naniniwala ka nun, tanggapin mo. Sabi mo, Lord, I claim it. Lord, I claim it. You will supply that needs, Lord. You will supply that needs. You will give that healing. Meron kang kaibigan, meron kang kakilala, meron kang kapamilyang hindi pa nakakakilala sa Lord. Matagal mo nang pinagpe-pray. As you worship God, God will make a way for them. Amen? As you pray to the Lord, God will make a way for them. Isang araw, makikita mo sila na nagwo-worship na rin kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. If God is filling you with this joy, come on, just clap your hands to the Lord. Hallelujah. Clap your hands to Jesus. Sumigaw na malakas na hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your joy. Just fill us with your love. And we thank you, Jesus, for this day. Lord, selyuhan niyo po ang iyong presensya. Selyuhan niyo po, Lord, ang iyong fire sa aming mga puso. Hayaan mo, Lord, that this church, Lord, yung ministry mo dito sa JA1, Lord, it will grow, God. At itong apoy na ito, Lord, dahil nakikita yung apoy mo sa amin, Lord, maraming tao, God, sasabihin nila, ano bang meron doon? Lord, they will come here, God, and they will encounter you, Jesus, because you love them, Lord. We thank you, Jesus. We honor you. We seal your victory. Tayaan niyo po, Panginoon, ibigay lang namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, pasasalamat, at lahat ng pinag-apoy at pinagtagumpay ng Lord. Magsabi ng malakas na, Amen. Isa po malakas na palakpak kay Lord. Hallelujah. Bago ka umupo, i-high five mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you're on fire.